Tatlong uri ng mga tao na kailanman sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila tatanggapin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At naway hindi tayo mapapabilang dito sa tatlong uri ng mga tao na ito na wala silang pagkakataon na makapasok sa paraiso kung hindi sila magbabalik loob habang sila ay nandito sa mundo. Unang-una sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dayuth. Nagtanong ang mga sahaba, Ya Rasulullah, ano ba ang tinatawag na ad-dayuth, Ya Rasulullah? Sino ba yung mga tao na yun, Ya Rasulullah? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi la yubali man dakhala ala ahlihi. Ang tinatawag na ad-dayuth, yung mga tao na wala silang pakialam kung sino man ang pumapasok sa kanilang pamilya. Pakinggan natin ang paliwanag ng hadis na ito, mga kapatid Islam. Unang-una, sila yung mga tao na yun na hindi nila pinapakialaman kung sino man ang makakahalo sa kanilang pamilya. Okay lang kung hindi nagsasala, okay lang kung umiinom ng alak, okay lang kung gumagawa ng masama, wala siyang pakialam dun. Kasama sa pagpapaliwanag dito, yung tao na pabaya siya sa kanyang bahay. Kulang ang pagtatarbiya, kulang ang paggabay niya sa kanyang pamilya. Kahit na nakikita niya ang kanyang pamilya sa loob ng kanyang tahanan, na gumagawa ng masasamang bagay ay hindi niya sinasaway. Kahit na nakita niya ang anak niya babae na sumusuot ng maiksi at nakikita ang kanyang pribadong katawan, lumalabas ng bahay, okay lang sa kanya. Kahit na nakikita niya ang kanyang anak na umiinom ng alak ay hindi niya sinasaway. Kahit anong nakikita niyang masamang gawain sa loob ng kanyang pamamahay, hindi niya sinasaway ang lahat ng mga gawain na yun. So sila yung mga tao, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso dahil lamang sa pagiging pabaya nila. Kahit na nakita nila mismo ang kanilang pamilya ang gumagawa ng masama ay wala silang pakialam. Hindi nila tinatarbiya, hindi nila inuutusan, ginagabayan ng kanilang pamilya. Maliban sa kaparusahan ay pinaganda sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi sila magbabalik loob dito sa mundo, habang sila ay nabubuhay, ay hindi sila tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Pangalawang uri ng mga tao na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala, warrajilatu minan nisa, ang isang lalaki mula sa kababaihan. Anong ibig sabihin ng isang lalaki mula sa kababaihan? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala allati tashabbahu birrijal. Yan yung babae na gumagaya siya sa gawain ng mga kalalakihan. Ibig sabihin sa madaling salita, masakit ang term natin, pero ito yung mga tomboy. At hindi lang literal na sila yung mga tomboy. Kasama na rin dun ang mga bakla at saka tomboy. Nagsimula ang bakla at saka tomboy sa kapanahonan ni Propeta Lut alaihi salam. Si Lut alaihi salam, ang pagsubok sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kaum, sa kanyang mga tao, ay bakla at tomboy. Ang kanyang mga tao ay, yung mga kalalakihan ay nagkakagusto sa kapwa ng lalaki. Yun ang gawain, yun ang mga masasamang gawain ng mga tao ni Lut alayhi salam. Dahil sa lumagpas na yung kasamaan na ginagawa ng mga kaum ni Lut alayhi salam, pinarusan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa yung lalaki, nagugustuhan niyang kapwa niyang lalaki. Ang babae, nagugustuhan niyang kapwa niyang babae. Anong parusa sa kanila, mga kapatid Islam? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ هِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ. At tinaob namin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pabaliktad yung buong Sodom. Yung Sodom, yan yung pangalan ng lugar ni Lut alayhi salam, at yan yun ngayon ay Palestine. Tinaob ni Allah subhanahu wa ta'ala pabaliktad yung lugar na yan, at pinaulanan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bato dahil lamang sa mga gawain ng mga bakla at saka tomboy. At yung mga bakla at saka tomboy, walang natira sa kanila. Ibig sabihin, mga kapatid Islam, kung kukuha natin ang aral, unang-una, ang bakla at saka tomboy, ito ay napakalaking kasalanan. Nararapat na magbabalik loob siya habang siya ay nabubuhay dito sa mundo. Kaya't nararapat na sila ay payuan natin habang sila ay nabubuhay dito sa mundo bilang pagmamahal natin sa kanila. Payuan natin, advise natin sila na sila ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang nakakatakot, mga kapatid Islam, kapag sila ay abutan ng kamatayan na wala sa kanila ang pagbabalik loob niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, wa mudminul khamar, ang isang tao na naadik na siya sa pag-inom ng alak.
Subhanallah. Yung tao na umiinom ng alak. Alam niyo mga kapatid Islam, may mga tao na nagsasabi, Ustad, bakit yung pag-inom ng alak, binanggit ba yan sa Quran? Dinamay pa yung Quran. Oo, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gano'ng kasama ang pag-inom ng alak. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang babala niya sa mga sumasampalataya sa Kanya, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maithir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O kayong mananampalataya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang mga nakakalasing, khamar, nakakalasing, wal maisir, ang pagsusugal, wal ansab, ibig sabihin ng ansab, ito yung pagpapatayo ng mga imahe, ribulto, bilang pag-alay sa kanila. Wal azlam, at yung paghanap ng pampaswerte sa tao. Rijsum min amali syaitan, yan ay kasuklam-suklam, at yan ay gawain ng syaitan. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fajtanibuhu, iwasan nyo ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala nang kayo ay tunay na magtagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Minsan kasi mga kapatid Islam, ang iniisip lang ng tao, yung khamar, yung alak lang, yung red horse lang, o di kaya ano pang mga inumin. Ang sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, ang definition ng khamar ay jami'il ashriba allati tuskir. Lahat ng iniinom o tinitik ng isang tao na siya ay nalalasing. Lahat ng iniinom o ginagamit ng isang tao na siya ay nalalasing, yun ay kahulugan ng khamar. Yung alak nakakalasing, yung marijuana nakakalasing, maski ng shabu. May rugby pa ngayon, iuso na ngayon eh. Akala natin yung rugby ginagamit sa sapatos kapag may butas yung sapatos. Hindi. Sa sobrang makabagong teknolohiya natin ngayon, yung mga tao nga sinisingot ng rugby ngayon eh. Pati rugby, pinagsasamantalahan eh. Subhanallah. O, ginagamit sa plastic, sinisingot yung rugby. So lahat ng ginagamit ng isang tao na siya ay nalalasing, yan ay khamar. Yan ay gawain ng syaitan kapag yan ay gawin ng isang tao. Paano pa kaya kung gagamitin mo, hindi ka lang nalalasing, katulad ng shabu, kundi nawawala ka sa matinong pag-isip. Kaya ang sabi ni Ibn Abbas, yung sugal naman, yan ay ginagawa sa unang panahon, sa kapanahonan na mangmang pang mga tao. Hindi pa laganap ang turo ng Islam. Ginagawa ng mga unang mga Arabo ang pagsusugal. Yung pagsusugal, maraming pagsusugal mga kapatid Isipin natin yung sugal na baraha lang eh. Yung pagsasabong, pagsusugal yan. Paglalaro na may pusta, pagsusugal yan. Baraha, gumagamit ka ng bara, pagsusugal. Kahit na anong laro na ito ay may pusta, yan ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Walang pustahan sa pananampalatayang Islam. Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ingatan niyo ang mga gawain na yan, sapagkat yan ay gawain ng syaitan. At kabilang sa pagpapaliwanag, sinasabi nila na al-ansab. Anong tinatawag na al-ansab? Ito yung ginagawa ng mga unang panahon na nagpapatayo sila ng imahe sa kanilang monumento at sila ay nag-alay doon sa mga imahe na yon. Ay ngayon sa panahon natin ngayon, wala nang gumagawa na nagpapatayo ng imahe. Ang ginagawa naman nila ay nagpapakain sila daw ng mga hindi nakikita. So, grabe na ngayon eh. Dati nagpapatayo sila ng imahe, nag-alay sila, nagsasala, humingi sila. Pero mas malala ngayon eh. Dahil sa kulang ang kaalaman sa Islam, nag-alay sila ng pagkain doon sa malaking punong kahoy. May nakatira daw, doon din nakikita. Paano mo nasabi na may nakikita rin? Sabi mo nga hindi nakita eh. Nagpapakain ng buhaya, nagpapakain ng mga laping. Oh, subhanallah. Wala na nga yung ginagawa ng mga unang panahon na sila ay nagpapatayo ng imahe sa kanilang mga monumento. Mas malala pa ang ginagawa natin ngayon. Bakit? Nag-aalay yung mga tao sa mga hindi nila nakikita. Nagpapakain sila sa mga hindi nila nakikita. Sinasayang nila yung pagkain kung pinakain mo yung sa mga mahihirap, di may gantimpala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, yung tinatawag na wal azlam. Yung azlam, ito yung ginagawa ng mga tao na naghahanap sila ng anumang bagay na pangpaswerte sa kanila. Sa mga nagtitinda, maraming makaka-relate dito. Yung iba, ang paniniwala nila, ang ginagamit nila yung mga kagamitan sa bahay, nilalagyan ng pera, sabi itong lalagyan ng pera kasi pampaswerte ito. Yung iba, rin lang ginagamit nila dahil pampaswerte daw.
Pag nagtitinda ang kanilang pera doon sa Arinola kasi pampaswerte daw. Ang iba naman, gumagamit sila ng mga bato, yung mga iba't ibang uri ng bato. Kapag nakakita sila ng bato na kulay puti, nilalagay nila sa kanilang pitaka, sa kanilang lagyanan ng pera, dahil do pampaswerte daw yun sa negosyo. Subhanallah. Lahat ng mga gawain na yan, mga kapatid, madumi ang gawain na yan sa pananampalatayang Islam. Isang gawain na kasuklam-suklam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mo maswerte sa lahat ng mga gawain mo, sa mga trabaho mo, sa pagninegosyo mo, huwag mo kalimutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo kalimutan magsala sa oras ang waktu. Bakit? Ang sala, yan ay panungkit ng biyaya. Hindi makakatulong sa yung agimat, yung bato ng mga ginagamit na pampaswerte. Bagkus, ang darating sa iyo ay malas. Ang masama pa, mga kapatid Islam, kapag ikaw ay inabutan ng kamatayan na hindi ka nakapagtaubat kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Bakit? Gumawa ka ng isang napakalaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama sa shirk yun, mga kapatid Islam. Kasama sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala na yung pagtitiwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ibinaling mo sa ibang bagay. Sa halip na magtiwala ka lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, bakit ka nagtitiwala dyan sa bato na yan? O di ka dyan sa anumang bagay na yan? At naway ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa tatlong uri ng mga tao na ito na kapag sila hindi magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, habang sila ay nandito sa mundo, hindi sila tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso kailanman. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sair muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.